ni ano, ni Auntie Claire. Masyadong patawa, eh. Takot daw po, 'no? Nagtataka raw si Auntie Claire, VP Sara, is she afraid of ICI probe outcome? Palace exec asks. Ayan po, Malacanang on Saturday turned the tables on Vice President Sara Duterte for questioning the creation of Independent Commission for Infrastructure, suggesting she appeared concerned about the potential outcome of the flood control probe. Alam nyo, nagtataka si Sara Duterte at alam naman natin ang purpose ninyo, 'di ba? Lahat po nagtatanong, ano ang purpose ng ICI kung wala namang kayong kayang ipakulong? 'Di ba? Kaya kinu-question ni Sara Duterte, katulad po 'yan kasi si Sara Duterte, alam mo Auntie Claire, si Sara Duterte Pilipino. Lahat ng Pilipino nagtatanong. Lahat ng Pilipino nagtatanong ngayon, bakit tinayo yung ICI? Wala naman pala kayang lutasin. Bakit tinayo yung ICI? 'Di ba? Dapat diyan buwagin na yan kasi wala namang silbi. Yun yung pagtatanong niya kasi walang silbi yung ICI. Bakit nagtayo ng ICI? Para mukhang may ginagawa si BBM. Pero actually wala talagang ginagawa. Yang ICI na yan, pagpapanggap lang yan. Na kunwari may ginagawa pero wala namang nagagawa. Tanong, ilan na napakulong? Wala pa. Oh. Ano na nangyayari? Wala rin. Walang nakakaalam. Nililihim. Para may katwiran na sila na itigil na yung anong katwiran ng House of Representatives? Bakit hindi na sila nag-iimbestiga? May ICI na eh. Total naman, wala naman naniniwala sa atin. Aminado yung speaker, bagong speaker na walang naniniwala sa investigasyon nila. Kaya pinatigil na lang nila dahil may ICI. Katwiran ba yun? Kung walang naniniwala na sa'yo at aminado ka, putya mag-resign na kayo lahat. Wala pala naniniwala sa inyo eh. Ortega, kumusta ka na nga pala Ortega? Natakot ka ba kay Pulong? Galit na galit sa'yo si Pulong. Ang daldal mo kasi, daldal ka ng daldal. Dati hindi kayo pinapatulan, ngayon papatulan na kayo ni Pulong. Takot naman pala to si Ortega nung pinatulan ni Pulong. Biglang nagdahilan. Wala akong sinabi recent. Sinabi mo yun. Okay. Bakit daw? Takot daw ba si BP Sara sa maaaring kalabasan ng ICI? Auntie Claire, katingin mo takot sa ICI? Hindi nga namin kilala yung mga membro niyan kung saan nyo dinampot eh. Paalala ko lang sa'yo, Auntie Claire, minura ni BP Sara yung mga amo mo. Minura niya si Martin, yan si BBM, tsaka si Lisa Marcos nung galit na galit siya. Hindi nga natakot sa presidente at sa House Speaker at sa asawa eh. Matatakot pa sa ICI na walang pangil. Walang katuturan niyang ICI. Kaya niya kino-question bakit nagtayo pa, wala naman silbi. Yun po yun. Okay. Okay lang yun, Maybelline. Natuwan-tuwa ka na ombudsman si Boying Remulla. Wala kami magagawa. Ang kasiyahan nyo ganyan eh. Kahit walang gawin yung gobyerno, basta presidente pa rin si Marcos, si Boying ay ombudsman, at si BP Sara, iiyak pa rin kami. Kahit wala nang ginagawa, wala na ipagmamalaki. Yung mga loyalista, proud pa rin. Loyalista, Kakamping, Dilawan, proud pa rin sila kasi hindi pa rin presidente si BP Sara. Yan lang ang kasiyahan nila eh. Tanungin mo kung ano nagagawa ng mga yan sa taong bayan. Wala. Wala silang pakialam. Natutuwa pa rin sila si Boying ang ombudsman. Kasi ganun lang sila eh. Makapang-asar lang sa Duterte. Gusto nyo na maasar? Eto po, tuwan-tuwa sila rito. Si Oliva Regal. Minsan, pinupuri natin yun nung panahon na siya po ay maka-Duterte pa. Ngayon daw, hindi na raw maka-Duterte. Bumabanat na raw. Wala kaming pakialam.
Sanay po kami dahil sa kasikatan po ng mga Duterte, maraming manggagamit. Yan si Marcos, ginamit lang yung mga Duterte niyan eh. Sanay na kami na yung mga manggagamit, ganun talaga ugali ng mga manggagamit. Pag wala ka ng gamit sa kanila, titirahin ka na. Wala kaming pakialam sa Oliva-Oliva na yan. Di ko nga kilala yan. Natutuwa lang ako, magaganda yung punto niya. Attorney siya. Pero pag binanatan mo ng mga Duterte, utot mo kahit sino ka pa, wala kaming pakialam sa inyo. Lalo na kami rito sa kulto ni Digong. Once na bumanat ka sa mga Duterte, wala ka na sa amin. Hindi po kami follower ng kung sinong follower ni Duterte. Follower lang tayo pare-pareho eh. Tapos ipapalo pa namin kayo. Utot nyo. Kami po follower ng mga Duterte. Oliva po, Oliva Regal. Kaya nga, hindi nga natin kilala eh. 'Di ba? Ginagawa nila malaking issue, bumaliktad daw. Parang yung Pebbles, hindi ko rin naman kilala. Ano kung bumaliktad? Wala kaming pakialam. May senador nga bumaliktad, tinira namin ng tinira. Hindi na, 'di ba? Tapos inaasar namin, ano tol? Kumusta na Tolentino? Si Tolentino nga, senador eh. Wala kaming pakialam nung bumaliktad eh. Meron ba siya natangay sa mga Duterte? Yan pang mga Oliva-Oliva Regal na yan. Wala kaming pakialam. Ganyan talaga mga manggagamit. Pag tapos na yung gamit nila sa Duterte, wala kaming pakialam sa inyong lahat. Kahit po mga malalapit sa Duterte, pag bumaliktad yan, wala silang matatangay na Duterte supporters. Bakit nyo gagawing issue sa amin yan? Kayo, ganun kayo. Sino ba yung mga yan? Sarili niya nga, hindi niya alam kung babae siya o lalaki siya eh. Tapos pupulimahin pa namin yung hindi niya nga alam, hindi niya nga maintindihan kung ano siya, kung tunay ba siyang lalaki o tunay siyang babae. Poproblemahin niya pa kami kung hindi po kami, kahit po yung pinakamalalapit ngayon, kahit po yung mga, alimbawa po, eto imposible mangyari. Alimbawa po si Bato, sino't kakampihan nyo sa tingin natin kung bumaliktad si Bato? Si Bato o si Duterte? Duterte. Bumaliktad kay BP Sara pa rin kami kahit sino pa kayo. Wala kaming pakialam sa inyo. Duterte kami, natutuwa kami na sinusuportahan nyo yung Duterte. Hindi kami, dito sa kulto ni Digong, hindi po kami nagmamalinis. Wala po kaming kasabihan na pag tama, susuportahan, pag mali, babanatan. Hindi po. Wala kaming pakialam. Dahil wala naman pong perpektong tao. Ibig nyo sabihin, pag nagkamali lang, kumbaga, pag ikaw nag-follow ka sa leader, ipa-follow mo yung leader. Pag sa tingin mo, palpak na, humiwalay ka. Tapos. Hindi yung pinapalo mo, babanatan mo rin pag may mali. Yan. Hindi tayo sa tama, sa Duterte tayo. Alam niyo po, walang perpektong tao. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, tama po. Tama po. Kaya nga tayo kulto, hindi po tayo nagmamalinis dito. Kung istrikto lang po ang 'di ba? Kung magiging istrikto ka lang, wala namang taong walang kasalanan eh. Ganon din po sa leader, wala pong perpektong leader. Kung maghahanap kayo ng perpektong leader, wala po nun. Duterte po kami. Hindi po kami naghahanap ng perpektong leader. Pinapalo namin dito, Duterte, tapos. Mapalo ng leader na perpekto? May perpekto bang leader? Wala nun. Maski yung Duterte, hindi sila perpekto. Pero, para sila sa tao eh. Yung ginagawa nila, tao eh. Para sa tao eh. War on drugs. 'Di ba? May nasasaktan. Sino? Sila De Lima, sila Rayson Tiveros, yung mga dilawan.
Nasaktan sila sa war on drugs. Oh, maglilihim ba tayo? Wala ban